Ordinaryong tao ay ipinatawag sa pantesyang mundo at napaamo ang SS Rango na monsters gamit ang kakayahan sa pagluto. Nagsimula ang kwento sa salaryman Mach Oda, na mukhang gulat na gulat habang dinadala siya sa mundo ng pantasya kasama ang 3 estudyante sa high school. Napapaligiran sila ng mga salamangkero na nag-spell at tinatanggap ng isang prinsesa. Ang isa sa mga mage ay agad na humiling na tasahin ang kapangyarihan ng kanilang ipinatawag na mga bayani. Ang isa pang lalaki sa grupo ay isang banal na gumagamit ng espada, habang ang 2 babae ay nagtataglay ng yelo, hangin, kulog, at banal na mahika sa pagitan nila. Ang prinsesa ay nagpapatuloy sa pagsusumamo sa kanila na iligtas ang kanilang kaharian dahil ang summon heroes ang kanilang huling pag-asa. Nakatayo si Mach Oda sa likuran habang sinusuri niya ang sitwasyon, na naghihinuha na isa ito sa mga isekai deal. Sa wakas ay napansin siya ng salamangkero at nagulat na makita ang isa pang bayani na ipinatawag. Tinataya niya ang kapangyarihan ni Mach Oda at nag-online grocery, na ikinahihiya niya. Natatawa ang lalaking estudyante, iniisip kung may mga convenience store ba sa mundong ito na magagamit niya para magamit ang kanyang husay. The rest joy in commenting that it's a useless skill. Hiniling ni Mach Oda na suriin kung may anumang kakayahan sa pagsuporta na maaaring mayroon siya, ngunit wala siya. Ang natitira ay binibigyan ng mga pampalamig habang nakikilala nila ang kanilang mga summoner. Hindi pinapansin ang sweldo, kaya nakatayo siya doon na nalilito kung bakit ang 3 pa ay nakakuha ng mga kakayahan na maladaya. Pinutol ng salamangkero ang kanyang pag-iisip, pinaalalahanan siya na siya rin ay dapat magkaroon ng madla sa The King dahil siya ay ipinatawag sa ilang sandali matapos silang dalhin sa harap ng monarch na nagpaalam sa kanila na ang Demon King ay patuloy na umaatake sa kanilang kaharian. Nakikiusap din ang hari para sa kanila na tumulong sa pagpigil sa banta na ibalik ang kapayapaan sa kanilang kaharian. Si Mach Oda ay hindi bahagi ng pag-uusap na ito, kaya lumuhad siya sa likuran, nakikinig sa mga bayani na nangako ng kanilang katapatan sa hari. Sa wakas ay hamarang siya at inamin na hindi siya isang bayani, kaya maaaring makagambala siya sa kanilang trabaho. Dahil dito, nakikiusap siya sa pinuno na tanggalin siya dahil gusto niyang mamuhay ng simple. Natutupad ang kanyang hiling habang siya ay pinaalis na may dalang 20 gintong barya upang simulan ang kanyang solong paglalakbay. Iniisip niya kung patas na halaga ba o binigyan lang siya ng hash money. Habang naglalakad siya sa palengke, pinagchichismisan siya ng mga tao dahil sa pananamit niya. Mabilis niyang kinuha ito at nagpapalit ng damit bago magsimulang mang-alap ng impormasyon tungkol sa kanyang bagong mundo. Namimili siya bago humanap ng maganda at murang matutuluyan. Nagpapahinga siya sa kanyang silid, masaya na nagpasya siyang hindi maging isang bayani. Mula sa kanyang mga obserbasyon, ang royals ay sobrang maluho at kaina-hinala. Pakiramdam niya ay mas makabubuti kung hindi siya magtagal sa kaharian na ito. Naalala niya na na-transport siya, kaya inactivate niya ang kanyang interface para suriin ang kanyang mga istatistika, at siya ay level 1 appraisal sa isang item box. Napagtanto ng sweldo na ito ay isang kasanayan na nagpapahintulot sa kanya na magdala ng maraming bagahe ng walang pag-aalala. Napansin niya ang kanyang kakaibang kasanayan sa online na grocery, kaya nagpasya siyang subukan at ipatawag ito, ngunit walang nangyari. Pinili niyang i-click na lang ito, at sa kanyang sorpresa, isang webpage ng isang grocery store ang lumalabas sa kanyang paningin, at ang mga item na ipinapakita ay mula sa modernong mundo. Pumili muna ng tubig si Mach Oda dahil karaniwan na siyang nagkakasakit sa kanyang tiyan kapag umiinom siya ng tubig sa kanyang paglalakbay. Nagpasya din siyang pumili ng madaling kainin sa ngayon. Habang nag-check-out siya, sinenyasan siyang mag-top up ng pera. Nagpasok siya ng ilang pagbabago sa ipinahiwatig na kahon at kinumpleto ang order. Isang kahon ang agad na lumitaw sa kanyang harapan kasama ang kanyang pagkain. Lumalabas, ang kanyang kakayahan ay nalulupig, at dahil hindi ito isang kasanayan sa pakikipaglaban, ang mga matataas na kapangyarihan at ang mundo ay hindi mauunawaan kung gaano ito kapakipakinabang, kaya hindi nila siya titignan hanggat mayroon siyang pera. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain. Higit pa rito, magagamit ng lalaki ang kakayahan para kumita ng pera. Ito ang tinatawag kong cheat level skill. Ang kanyang pangunahing prioridad ay ang makaalis sa kaharian. Nang sumunod na araw, nagtanong siya sa paligid para sa pinakamahusay na paraan upang makalabas sa imperyo.
ipinaalam sa kanya ng ilang mga bata na ang bayan ng Kills ay ang hangganang settlement. Kaya itinuro nila siya sa isang karwahe na maghahatid sa kanya doon. Sa paglalakbay, nakilala niya ang isang mangangalakal ng sabon na kapwa pasahero. Tinanong niya siya kung inilagay niya ang kanyang bagahe sa kahon ng item, ngunit sinabi sa kanya ng mangangalakal na wala siyang ganoong bihirang kasanayan dahil isa lamang sa 1,000 tao ang may ganoong kakayahan. Nagsimula siyang magtanong sa kanya tungkol sa kakayahan sa pagtatasa, at ipinaalam sa kanya ng matanda na ito ay isang kasanayang pinapangarap ng lahat ng mga mangangalakal. Gayunpaman, ang pagtatasa ay isang katangiang tinataglay lamang ng mga bayani mula sa ibang mundo. Inilalagay niya ito sa parehong antas ng kahalagahan ng mga sinaunang labi. Tanging ang mga pinuno ng kaharian at mga guild ang maaaring magkaroon ng akses sa mga naturang individual. Nagpasya si Mach Oda na makihalo at huwag ipaalam sa sinuman ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit ipinaalam niya sa mga ngalakal na nais niyang tumawid sa hangganan upang pumunta sa kalapit na bansa. Maingat na sinabi sa kanya ng mga ngalakal na ito ay isang matalinong desisyon dahil ang kaharian ay nasa bingit ng pagkawasak. May mga alingaw-ngaw na malapit nang magsara ang hangganan. Pagdating niya ay mukhang totoo ang sinabi ng matanda na walang karwahe na papunta sa karatig kaharian. Kakaiba ito dahil parang normal ang atmosphere sa bayan. Pumunta si Mach Oda sa isang lokal na bar kung saan ipinaalam sa kanya ng ilang lalaki na itinigil nila ang serbisyo para hindi makatakas ang mga tao. Kung hindi, ang laki ng hukbo ay bababa. Ang mga nakatataas ay nagsisikap na makipagdigma sa lahat ng dako. Balak din nilang magpaalam sa lugar sa lalong madaling panahon at payuhan siyang gawin din ito. Ngunit ang kanyang pangunahing problema ay ang mga halimaw sa daan dahil wala siyang anumang istatistika ng labanan. Kaya nagpasya siyang pumunta sa isang Adventurers Guild para humingi ng tulong. Pagpasok, natakot siya habang tinititigan siya ng mga ito hanggang sa makarating siya sa receptionist ng guild. Naglagay siya ng kahilingan para sa isang escort sa kalapit na kaharian, at kinumpirma niya na maaari itong ayusin, ngunit aabutin siya nito ng 8 gintong barya. Ito ay mahal, ngunit ang biyahe ay tatagal ng ilang araw, at mayroong pagtaas ng demand para sa mga misyon ng escort dahil ang hangganan ay nagsasara. Pumayag siyang bayaran ang halaga. Sa kabutihang palad para sa kanya, mayroong isang partido ng mga adventurer na magagamit upang kunin siya. Tinawag niya si Werner, ang pinuno ng grupo, na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang isang C-rank adventurer. Nag-aalok ang Mach Oda na magbigay ng pagkain sa paglalakbay upang tumulong sa pag-subsidize ng mga bagay. Sumasang-ayon si Werner, ngunit nais niyang kumpirmahin muna ang pakikipag-ayos sa kanyang miyembro ng partido. Ito ay gumagana ng maayos para sa taong sweldo dahil magagamit niya ang kanyang kakayahan upang makabili ng mas murang sangkap. Nagpasya silang magkita kinabukasan para simulan ang kanilang paglalakbay. Pagkatapos ng magandang gabing pahinga, nagkita sila sa napagkasunduang oras, at ipinakilala siya ni Werner sa iba pang bahagi ng party at sa iba't ibang tungkulin nila. Nang wala na ang mga formalidad, umalis na sila. Pagkatapos ng ilang oras sa kalsada, ipinapayo ni Werner na magpahinga sila sa ilalim ng lilim ng isang puno. Nagpasya si Mach Oda na magluto ng isang bagay para sa partido upang mapunan muli ang kanilang enerhiya. Inabot niya ang kanyang kahon ng item upang kunin ang kanyang kagamitan, at humanga sila na mayroon siyang isang pambihirang kasanayan, ngunit sinubukan niyang maliitin ito. Hinahangaan din nila ang kanyang kagamitan, ngunit bumili siya ng ilan mula sa kanyang online na tindahan dahil mas mura ito kaysa sa pantasyang katapat nito. Kalaunan ay inihandog niya ang inihandang pagkain para masiyahan ang lahat, at gusto nila ito, kahit na itinaas pa ang kanyang sopas. Natutuwa siyang marinig ito habang itinatago niya ang katotohanan na ito ay sa labas ng isang kahon na sopas na binili niya sa tindahan. Nag-aalinlangan ang party nang ipresenta ng kanilang pinuno ang trabaho, ngunit masaya sila na tinanggap nila ang misyon habang kumakain sila tulad ng kings. Nangangako si Werner na hindi niya sisibakin ang kanyang negosyo kung patuloy silang magpapakain ng ganito. Pagkatapos nilang kumain ay umalis na ulit sila. Napansin ng scout na si Rita ang ilang paggalaw sa mga puno, kaya sinenyasan niya ang party na huminto. Biglang sumulpot ang ilang mamamatay na paro-paro at sumugod sa kanila. Mabilis na kumilos ang grupo at pinatay sila.
Pagkatapos ng palitan na iyon, ang Franz the Healer ay may posibilidad na magkaroon ng anumang pinsalang natamo habang si Rita ay nagpapatuloy sa scout. Bumalik siya upang iulat na mayroong isang agitated na pulang baboy ramo sa harap. Nagpa siya si Werner na magpapatuloy sila dahil hindi na kailangang lumihis dahil sa baboy ramo. Inutusan niya si Ramon the Mage na palayasin ang nilalang. Natakot si Mach Oda sa laki habang sinisingil ito sa kanila. Inutusan siya ni Werner na magtago sa likod nila habang nakikipag-ugnayan sila ni The Swordsman Denson. Namamangha siya habang binababa nila ito. Pagkatapos ay nagpapatuloy sila sa pag-alis ng baboy at katayin ito sa mga nakakain na seksyon. Inaalerto siya ng pinuno na ang balat at mga sungay ng hayop ay maaaring ibenta sa mataas na presyo. Ang karne naman, kukuha na lang sila ng makakain dahil sa kakulangan ng espasyo. Narinig ni Mach Oda at nag-alok na itago ito sa kanyang kahon ng item bilang isang pag-aaksaya. Pagkatapos ng isang masayang araw, nagpasya siyang maghapunan ng maaga. Gustong malaman ni Werner kung muli nilang kakainin ang kanyang espesyal na tinapay. Nangako si Mach Oda na isasama ito ngunit nais ding sumubok ng kakaiba. Naghahanda sila ng campfire at tumayo na excited na panuurin siyang nagluluto. Pero ayaw niyang makita ng mga ito ang mga sangkap mula sa online grocery, kaya kunwari ay nahihiya siya kapag pinapanood siyang nagluluto. Nagdadahilan sila hanggang sa matapos ito. Nagdagdag siya ng napakaraming karne at gulay upang makalikha ng magandang one-pot na nilagang makakain nila kasama ng tinapay. Lahat sila ay kumuha ng kanilang unang kagat at huminto sandali. Nag-aalala si Mach Oda na ang pagkain ay hindi sa kanilang panlasa, ngunit ito ay eksaktong kabaligtaran. Mabilis nilang natapos ang kanilang unang mangkok at humingi ng isa pa. Ipinaliwanag ng mage na sanay na silang kumain ng maalag at matigas na tinapay, kaya naman nakakatuwang kumain ng ganito kainit. Natutuwa si Mach Oda na marinig iyon habang inihahain niya silang lahat sa ibang bahagi. Komento ni Rita na salamat sa pagkain, mas matalas ang pakiramdam ng kanyang katawan kaysa karaniwan. Sumasang-ayon din ang iba dahil mas gumaan ang pakiramdam nila pagkatapos kumain ng pagkain. After listening to them, parang galing sa supplements ang effects, pero wala naman siyang nilagay na ganyan sa pagkain. Nagpasya siyang gamitin ang kasanayan sa pagtatasa upang suriin kung ano ang nangyayari at ibinuga ang kanyang pagkain sa pagkabigla nang makita niya ang pagtaas sa mga istatistika ni Rita. Yung iba nagtatanong kung okay lang ba ang lahat sa kakaibang ugali niya, pero nagsisinungaling siya, may nab-ara na pagkain sa lalamunan niya. Siya ay may panloob na pag-uusap na nakakatakot na ang kanyang pagluluto ay maaaring ang dahilan. Nagsisimula na siyang mag-isip na maaaring mapanganib para sa kanila na kumain ng pagkain mula sa ibang mundo, ngunit tila nagdaragdag ito ng lakas at magic powers. Nagsisimula siyang matakot kung ano ang mangyayari sa kanya kapag may nalaman ang tungkol sa mga epektong ito, kaya gumawa siya ng tala sa kanyang sarili na huwag ipaalam sa sino man ang tungkol dito habang nag-e-enjoy sila sa pagkain at sa campfire. Isang halimaw ang nakatago sa mga anino, pinapanood sila. Kinabukasan, muli silang umalis, at inalertuhan siya ni Werner na makakarating sila sa kanilang destinasyon sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Sa sandaling tumawid sila sa hangganan, magiging kalahating araw na paglalakbay upang makarating sa lungsod. Isang gabi, nagkampo sila sa paanan ng isang kagubatan, at nagpasya silang lahat na pumili ng isang gawain na magpapabilis sa pagse-set up ng kanilang kampo. Sa wakas ay niluto ni Mach Oda ang ilan sa karne ng pulang baboy ramo. Pinipili niyang gumamit ng ilang materyales mula sa mundo ng pantasya upang maghanda sa oras na ito, ngunit gumagamit ng likidong marinade mula sa kanyang mundo para atsyara ang karne bago ihanda ang gulay. Pagkatapos ay nagsimula siyang magprito ng karne, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Kapag sa wakas ay umupo na sila para kumain, ang sarap mula sa pagkain ay nagpapabalik sa kanila habang nasisiyahan sila sa kanilang pagkain. Nagpasya ang halimaw na sa wakas ay gumawa ng hitsura. Ang mga mukha ng mga adventurer ay naging takot habang nakatayo ito sa likod ng Mach Oda. Kinilala ito ni Werner bilang ang maalamat na halimaw na tinatawag na Fenrir. Kinausap sila nito at hinihiling na hayaan na rin nila itong kumain. Sumenyas ang pinuno, kaya mabilis na nagluto si Mach Oda para sa nilalang, ngunit humihingi ito ng higit pa, na pinipilit si Mach Oda na magluto ng mas mabilis hanggang sa matapos ang lahat ng kanilang karne.
Pinupuri nito ang kanyang pagkain at humanga sa nutritional value nito. Ipinakilala nito ang sarili bilang Fenrir bago humiling na bumuo ng isang pamilyar na kontrata sa Mach Oda dahil ito ay may gusto sa kanya. Nagulat ang mga adventurer sa narinig. Sinubukan niyang tumanggi, ngunit ang isang nakakatakot na tingin mula kay Fenrir at isang tango ng pagsang-ayon mula sa partido ay nagpabago ng isip ni Mach Oda. Tanggap niya, sinenyasan siya ng halimaw na humakbang pasulong, at ang ulo ni Fenrir ay nagsimulang umilo habang inilalagay ito laban kay Mach Oda. Isang kislap ng liwanag ang sumunod, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang lumiwanag, na minarkahan ang pagtatapos ng seremonya ng kontrata. Nangangahulugan ito na dapat siyang alagaan ni Mach Oda ngayon. Inaasahan ni Fenrir ang 3 regular na pagkain sa isang araw. Nakatayo roon ang sweldong may gulat sa muka.